Mga kababayan, mga katambay, nagbabalik po muli inyong katambay, si Katambay Manong dito po sa Tambayang Makabayan. Magkukomento po sa inyo muli. Samahan niyo po inyong lingkod. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po mga katambay, komentuhan po natin yung sinasabi po ng ating mga kababayan na nagmamagaling na lang daw po. Wala naman daw po magagawa. At talagang kumukuha na lang po yata raw ng simpatsya sa mga Pilipino para po masabi na siya po ay concerned sa mga Duterte, lalo-lalo sa dating Pangulong Duterte. Pero pakinggan pa rin po natin ang mapahayag po ni Senadora Amy Marcos tungkol po rito sa sinasabi niya na may tumutulong daw po sa pamahalaan. At yung isa pa pong sinabi niya ay lumalawak daw po ang planong gibain ang mag-amang Duterte. Ang tanong po ni Kamanong, sino po ba yon? Sino po ba Pangulo? Di po ba kapatid nyo? Yun lang po yun. Umpisahan po natin itong isa. Umpisahan po natin mga kabayan at komentuhan po natin. Kung bakit sila nagmamadali, isa pang malaking tanong, lahat walang alam, yung ICC. Ang tagal-tagal na pala dito sa Pilipinas, buwan-buwan na nakakaalis pa lang yung iba, nung nakaraang buwan yung iba, hindi ko alam kung nandito pa. Abay, hindi nila alam lahat. Paano naman nila hindi alam? Samantalang lahat ng presinto pinagpupunta sa Caloocan, Station 6, Batasan Hills QC, lahat ng ospital, kinakalkal na yung mga dead on arrival sa East Avenue. Paano na nalalaman lahat ng detalyeng yun? Ang sinasabi ni Secretary, puro civil society. Ang dami kong barkadang civil society, hirap na hirap. Maangal nga na hindi sila tinutulungan sa ebidensya. Abay, napakasigasig naman at mapalad ditong mga civil society sinasabi nila na na-access pati confidential medical records, pati secret bank records. Paano nila nakuha lahat yan? Kaya hindi mapagkakaila na may tumulong sa ating pamahalaan. Maraming pangalang binabanggit at wala naman tayong katibayan. Baka mauwi na naman tayo sa sinasabi ni Secretary John Vic dati na puros chismis. Pero yung pag-aresto at pagtangay ni Pangulo Duterte, hindi na chismis. Totoo na yon. At maliwanag na hindi ito biglaan tulad ng sinasaad nila nung unang hearing na March 11, biglang nagulanta lahat. At alas 3 ng umaga dumating yung Interpol warrant galing sa ICC. Maliwanag na hindi totoo yon. Mayo pa umaandar na lahat ng mga proseso. Mayo ng nakaraang taon, nag-umpisa na, andyan na yung ICC noong October, nag-umpisa ang Quadcom, at yung DOJ nagkaroon ng task force. Nagtataka ako sa kanila kung bakit sinasabi nila na nagulat sila. Samantalang maliwanag na nagtulong-tulong sila ipunin lahat ng katibayan. Yan po mga tambay. Yan, kapatid po yan. Sino po ang kanyang pinipintasan? Ang administrasyon po ng kanyang kapatid. Pangulo po kapatid niya eh. Di ba ba? Ito pa po isa. Pakinggan pa po natin isa. Mamaling malinaw. Sandali lang po. Na naragdag dun sa ating preliminary find. Sandali lang po. Ito po, umpisa natin. Mamaling malinaw na naragdag dun sa ating preliminary findings po so far. Lumalawak ang plano na gibain yung mag-amang Duterte. Lumalawak po dahil yung mga dates niya, parang pag tinignan mo yung PI, naaalala ninyo yung pagbuwag ng ating saligang batas sa pamamaraan ng suhol ng ACA para pirmahan. Parang yung Plan A, hindi sila sigurado. Tapos yung kay VP Sara, hindi ko maintindihan, biglang Plan B na naman, may impeachment na tumatakbo pa rin. Pagkatapos may ibang plano pa, yung ICC na ang dadampot kay Presidente Duterte. Iba-ibang plano, pero maliwanag na hindi nangyari kaagad-agad nung umaga ng March 11. Hindi po totoo yun, hindi ka panipaniwala. Yan mga tambay, nakita nyo po, ang isa pong kapatid mga tambay, ang isa raw po ng budol sa Vice President. Di po ba? Sino po ba ang budol sa Vice President? Sinasabi mismo ng Vice President ang nanligaw sa kanya para mapapayag na maging kaalyado po at tumulong po at sinasabing unity team
dahil ayaw na po nilang matalong muli sa dating Vice President na si Leni Robredo. Pero ngayon po, ano po sinasabi ng isang senadora, mga tambay? Sa tingin po ba natin, ano po ba tingin nyo? Nagmamalinis po ba ang senadora na siya po'y kakaiba? Para po parang wala po siyang kalam-alam? At wala po ba siyang karapatan o talagang wala siyang kakayahan na pigilan ang ginagawa dahil ayon po mismo sa kanyang mga pahayag ay hindi maganda po ang ginagawa ng pamahalaan ng kanyang kapatid. Napakarami niya pong sinasabi, lalong-lalo na po ang sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte at ang sinasabi niya sabwatan. Kapatid po yan, Marcos po yan, tumatakbo po senador yan. Pero napakarami niya po sinasabi ngayon sa taong bayan sa atin na napakapangit na ginawa ng administrasyon ng kanyang kapatid. Pangit eh. You know, pagka inintindi mo lahat ang sinabi niya, ang sinabi ni Senadora Amy Marcos, wala po tayong nakitang magandang ginawa ng administrasyon ng kanyang kapatid. Puro pangit, puro sabwatan. Di ba? Nakita niyo po, sabwatan para pabagsakin. Mismo siya. Ano sinasabi niya? Planado rin. Talagang pamumulitika, pati lahat. Pati impeachment. Pati PI na banggit pa yung People Initiative na talagang tinrabaho po nila yan para mabalangkas po ang saligang batas natin at magkaroon na raw po yata tayo ng Prime Minister noong mga panahon na yon. Napigilan lang po. Di ba? Napakaraming pera din po ang issue dyan. Di ba? Pati yung commercial na pinalabas nila dyan, daan-daang milyon po. Usapin din po yon kung saan galing yung pera na yon na ibinayad nila sa malalaking TV station. Di ba? At syempre po, yung mga pirma, nagpapirma na po sila dyan. Meron din involvement na pera yan. Di po ba? Tapos sasabihin po ng isang senadora, Amy Marcos, nagtataka siya. Nagtataka siya sa ginagawa ng kanyang pinsan at kanyang kapatid. At yung mga kakampi nito, kaalyado. Di ba? Nagkampi-kampi eh. Sino-sino po ba makakampi? Di po ba taong gobyerno, nahandyan ang Kongreso? Ang nasa Kongreso, pinsan niya. Yung ginagawang pag-iimbestiga sa war on drugs, pinsan niya inahan doon. You know? Kaya ano po ang ibig sabihin nito? Ginagago na lang tayo, niluluko na lang tayo? Na siya'y kakaiba, ibang Marcos siya. Pinupulaan at pinipintasan niya ang administrasyon na kanyang kapatid. Sige nga, para lang masabi na siya'y kakaiba. Siya'y concern. Concern siya sa nangyari. Concern siya at hindi niya matanggap ang ginawa sa dating Pangulong Duterte at sa pagpapabagsak sa Vice President. Hindi niya matanggap ngayon. Kinu-question niya ngayon ang pamahalaan ng kanyang kapatid at ng kanyang pinsan. Unbelievable. Di ba? You know? Sino na lang po ang maluloko nito? Sino? Niluloko na lang po ba nito taong bayan para iboto natin siya? Na parang siya iba at kinukundina niya ang pamahalaan ng kanyang kapatid. Sige nga, para lang masabi na siya ay bumabatikos at hindi niya gusto ang ginagawa ng kanyang kapatid. Sige nga, kailan po ba gumanda ang trabaho ng kanyang kapatid at kailan po ba may magandang ginawa ang kanyang kapatid sa Pilipino? Yung mga promises nga lang, naging promises lang eh. Di ba? Nakita niyo po, nagtataasan ng mga bilihin, mga bayarin natin, ubod ng taas. May nagawa po ba ang mga pangako, promises? Di po ba? Bagsak ang ekonomiya. Di po ba? Walang pumapasok na mga investor na malalaki. Nasaan na yung mga biyahe ng Pangulo? Kamusta na yung ubod ng dami na biyahe para tayo makakuha ng mga investor kuno? Sinasabi nila di umano. Nasaan na yun? Di ba? Ang nangyari, sumobra-sobra na ang dami ng biyahe, nawala pa ang ating ginto, nabawasan pa ating reserve, nawala pa ang ating pera sa PhilHealth, GSIS, SSS, PADIC, pati ang ating inimbest sa Maharlika Investment Fund. Kamusta na kaya? At paano na rin kaya ang ginawa nila sa 2025 national budget, mga tambay? At ano naman po ang ginawa ng 3 taon ng sinasabi na Senadora Amy Marcos? Ano po ang binigay sa atin? Puro pamumulitika. Sobrang pamumulitika. Demolition job ang ginawa sa mga Duterte. Katulong po. Katulong ang ICC.
Talagang nakipagsabwatan po sila. Planado lahat. Pinagplanuhan, magkakasabwat, ayaw na rin po sa senadora. Ganyan po katindi. Ganyan po katindi pagdating po sa politika at sinasabing sa kapangyarihan sa pagiging greedy. Sobrang greedy. Napaka-greedy po nila sa kapangyarihan. Pagka po pinakinggan natin na Senadora Amy Marcos, wala po siya nakita maganda sa pagpapatakbo ng kanyang kapatid. Pati po mismo siya, sinasabi niya ngayon, nagsabwatan kasama ang kanyang pinsan, di umano. Nakita niyo po, kapatid na yan, kadugo. Dahil sa kagustuhan niyang manalong muli sa Senado at makakuha po at makabudol na naman sa atin ng boto ang isang senadora, ginagawa niya po yon na sinisiraan ng administrasyon kuno ngayon. Sinisiraan niya at pinipintasan niya po ang administrasyon ng kanyang kapatid para lang po yata manalong muli at makabudol sa atin na parang siya ay concern sa mga Pilipino at concern sa ginawa na paglabag sa batas ng kanyang administrasyon ng kanyang kapatid. Unbelievable. Kayo po mga katambay, mga kabayan, gusto niyo po bang mabudol na naman muli ng isang Senadora Amy Marcos na dinadala na naman tayo sa napakaganda niyang talumpati, salita, nakakaiba siyang Marcos para sabihin na hindi maganda ang ginagawa ng nila, administrasyon ng kanyang pinsan, administrasyon ng kanyang hipag, administrasyon ng kanyang kapatid, ng kanyang ading. Unbelievable. Kung nakita nyo po, nung wala pang kampanya, nakita nyo po ba nagbabanat yan? Sige nga, nung hindi pa po dumarating halalan, nakita nyo po bang nagbabanat yan? Nakita nyo po binanatan ng administrasyon ng kanyang kapatid? Di ba nananahimik lang? Magre-release lang po ng mga ilang statement, pero hindi naman po tinututukan ng investigasyon. Di ba? Katulad po ng flood control, malayo pa ang halalan. Di ba? Binanatan niya yun . Di ba? Sinabi niya pa, marami daw mga anomalya sa pera, bilyon-bilyon. Pero tinutukan ba nila? Tinutukan po ba ng Senado yon? Wala po nag-imbestiga ron kahit isang senador. Di ba? Nakita niyo po? Saan ka nakakita, no? Ibalik tanaw natin. Ikaw yung nambudol, ikaw yung nanligaw sa Vice President para samahan kayo. Ikaw yung nagsabi na samahan mo ang kapatid kong si Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos, dahil magaling na presidente ito, pag nanalo, samahan mo. At itutuloy nito ang programa na ginawa at inumpisahan ng iyong tatay. Napaniwala niyo ang Vice President na lahat ng ginawa ng tatay niya itutuloy niyo, lalong-lalo yung magagandang programa. At gagawin niyo na mas maganda pa. At pagagandahin pa lalo ang ekonomiya ng bansa. Tapos ang ginawa nyo lang nung maupo kayo, pag-upo, pamumuliti ka na, pagpapabagsak na sa mga Duterte. Tapos ipinatapon pa sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC. Yan po ang napala. Tapos ngayon, muli ka na naman ngayon magsasalita sa amin na parang galing-galing mo, Senadora. Sinasabi mo pa na yung pagpapabagsak ay nako, alam na namin na pinababagsak ng kapatid mo at pinsan mo yata ang mga Duterte, lalo-lalo ang Vice President, dahil meron ng gusto maging Vice President. Dahil hindi po mananalo sa halalan, kaya gustong kunin ang pagiging Vice President sa masamang pamamaraan. Diba? Hindi kasi pagdating sa halalan, hindi niya makukuha at hindi siya mananalo sa halalan. Kaya kukunin niya ito kahit ang pamamaraan ay mali. Diba? Pabagsakin ng isang Vice President para may maupo na. Diba ba? Ganun ka-greedy, kagahamang, kaswapang sa kapangyarihan at pati sa pera at sa droga yata o sa pulburon na sinasabi ng Vice President. Sabagay, sabi ng Vice President naman yun . Nung makabalik sila sa pwesto, ayaw na nilang mawala ito sa kanila. Pera. Di ba? Kapangyarihan at may bonus pang pulburon. Di ba? Kaya dito po mga kabayan, huwag na po tayong maniwala sa mga angas at mga salita ng isang Senadora Amy Marcos. Wala po tayong napalarian. Ano po napala natin dyan? Napala po natin dyan, maghudas po
maghudas, magtraidor ang kanyang kapatid. Kasama po yata ang kanyang pinsan dahil planado po ang ginawa nila sa ICC. Siya na rin ang may sabi nun. Pinagplanuhan, pinagsabay-sabay, pati investigasyon sa kamera, di ba? Planado. Pati ang ICC matagal na raw dito dahil nag-iimbestiga na at tinutulungan ng gobyerno ng kanyang kapatid sa lahat ng kailangang investigasyon, priority. Pati ang kaperahan yata ng pamilya Duterte ay kasama pa rin sa iniimbestigahan. Ganon po katindi. Sino po ba pamilya yan? Pamilya nyo po yan. Kadugo nyo po yan. Sino pa maniniwala sa inyo? Pag nanalo kayong muli senador? Sa tingin nyo? Sa tingin po ng Pilipino? May concern kayo sa amin? Ano ang naging concern namin? Ano naging concern nyo sa amin? Sige nga. Hindi nyo man lang kasuhan o imbestigahan ang inyong pinsan at ang inyong kapatid ay hindi man lang ninyo maimbestigahan. Kung sinasabi nyo napakaraming sabwatan na nangyari, ang commander-in-chief ay inyong kapatid, bakit hindi nyo sampahan ng impeachment? Napakarami palang anomalya na ginawa sa gobyerno. Di po ba? Pero hanggang salita lang po kayo. Puro yaw-yaw, ngak-ngak. Ngak-ngak lang po kayo ng ngak-ngak. Sa tingin nyo kasi kumukuha po kayo ng simpatsya sa taong bayan na kayo'y paniwalaan, na kayo'y ibang Marcos. Maniwala ba kami niyan? Sige nga. Wala nang bagay, may maniniwala naman sa inyo. Kasi may mga loyalist pa eh. Tapos nahandyan pa yung mga bangag, yung mahilig sa pulburon. Nahandyan pa yung mga korap. Yan. At yung mga nababayaran. Yan. Meron pa naman. Hindi naman kayo masisiro. Kaya lang, pagdating po sa Bisaya, Mindanao, baka hindi kayo nakakasiguro dyan sa Bisaya, Mindanao. Alam naman po natin, ang Mindanao ay majority rin po ng salita dyan ay Bisaya. Hindi lang po ang Bisaya, ang salita ay Bisaya. Pati po sa Mindanao, mga kababayan. At pati po ang karamihan ng tao sa Luzon ay meron pong galing sa Bisaya at Mindanao. Kaya hindi pa rin po kayo nakakasiguro sa Luzon, mga Marcos. Hindi pa rin kayo nakakasiguro. Kung wala pong magaganap na dayaan, kung wala, malabo po kayo manalo, mga kabayan. At kung hindi po magpapakatanga at magpapakabobo ang mga Pilipino at masisilaw sa kakarampot na pera, sandali lang, pero mas malaki ang nakukuha nila, ay hindi po kayo mananalo. Kung hindi po magpapakatanga at magpapakabobo at masisilaw po sa kakarampot na pakinabang mga Pilipino. Dahil po ngayon, ano po sabi ni Mayor Magalong? Laganap na laganap po ang suhulan. Dahil po gamit na gamit daw po ayon kay Mayor Magalong ang pera ng bayan sa pamumulitika. Grabe raw po. Nagagamit daw po ang pera ng bayan sa pamimili daw po ng boto ayon kay Mayor Magalong, mga kababayan. Ayan po mga kababayan, kung kayo po tatanungin, ano po masasabi nyo sa isang senadora Amy Marcos na talagang concern po ngayon sa nangyayari po sa Vice President at sa dating Pangulo Duterte? Yung po ba'y totoo o dala lang po ng politika dahil alam niya sa sarili niya na sinusuka na po ang kanyang pamilya, lalo-lalo po ang iplidong Marcos Araneta at Romualdez ng mga Pilipino. Diba? Hindi naman po lahat, kasi may binanggit naman po tayo loyalist at yung mga bulag, pipi at bingi sa katotohanan, at syempre, mga korap, nandiyan pa mga addictus. Di ba? At ang mga media, at marami pa naman bayaran sa social media, mga kababayan. Di ba? Good luck na lang sa inyo, Senadora Amy Marcos. Pero kami po, malabo na po kaming maniwala sa inyo, Senadora. Maniniwala lang po si Kamanong sa inyo kung pangungunahan nyo po na kayo po ay i-impeach nyo po. Pangunahan nyo pong i-impeach ang inyong kapatid, mga kababayan. Pangunahan nyo po at sampahan nyo po ng kaso ang inyong pinsan. Yan, maniniwala po kami, nakakaibang Marcos po kayo. Paniniwala kayo ng taong bayan. Kasuhan nyo po ang inyong pinsan at i-impeach nyo po ang inyong kapatid. Ayan.
Dahil sa dami na nakita nyo hindi maganda ginagawa nila. Kayo na rin mismo ang nagsasabi sa amin ngayon. Pag hindi nyo po ginawa yan, ano po ibig sabihin nun? Party lang po ng isang pambubudol muli sa amin. Pamumulitika. Yun lang po yun. Gusto na naman po ninyo makabudol sa amin dahil nanganganib po ang inyong posisyon sa pagiging senador. Ganun lang po yun. Di po ba mga kababayan? Bago po tayo magtapos, magpasalamat po muna tayo. Thank you po mga kababayan sa mga biyaya po na pinagkakalob nyo po kay Katambay. Thank you po. Shoutout po. Kingston 123 ng Hong Kong, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng California, USA, Jasmine Channel, Telma Pasawa, at si Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Sus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Victoria Denver ng Netherlands, at Nida Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Neshrin ng Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, Alexander Abincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Ani PH Vlog Official, Richard Macelon ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Analisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth ng Perdos, Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Shayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Sotelo ng Shuttle, USA, Peli Subido ng France, Paris, at Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera ng OFW Saudi ng Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carbajal ng Europe, Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Perer, Victoria Carrera, at Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bale ng 6862, SR Perpi ng Akiman ng Italy, Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa, OFW Italy, Zenaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaki and Smith, Maria Teresa de Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Eric Garcio ng Canada, Bienvenido Tomesa, BC Bis, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D. UAE na OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, Raji Kayamashita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA live stream, and Jasmine Jimena, Tisoy Roa 9453, Rafael de los Santos ng Canada, RROD TV Official Buhay Construction OFW ng Riyadh,
Laguna, Riyadh na taga Laguna. Shoutout po sa inyo at thank you po sa inyo mga kabayan. Mabuhay po kayo. At syempre po, shoutout din po sa ating mga kabayan sa ating kasulok-sulukan po ng ating bansa. Shoutout po, ingatan nawa po mga kabayan. At syempre po, shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino, may OFW. Mabuhay po kayo mga bagong bayani. Ingat-ingat po, ingatan nawa po. At thank you po sa naagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At bago po tayo magtapos mga kabayan, huwag na po tayong magpabudol muli sa isa na naman po na nambudol sa atin. Isang Marcos na naman po mga kabayan. Huwag na po. Iwasan na po natin mga kabayan. Mahirap na po mapangalawahan. Di po ba? At syempre po, sama po natin sa dalangin mga kababayan. Sa dasal na maingatan po at mabigyan pa po ng mahabang buhay, kalakasan at makauwi pa po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte mga kababayan. Isama po natin at maingatan po siya. Thank you po. Sa muli po. Paalam. Bye-bye.